Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan hinihikayat ni Yuhong ang ating bida na magkaroon daw sila ng duelo at kapag natalo daw si Qingyan ay ibibigay nito sa kanya ang Dark Underworld Wood, ngunit kapag siya naman daw ang natalo ay luluhod raw siya sa harap mismo ni Qingyan at sa maraming manunood at hihingi ng tawad dito sa kanyang mga pinagsasabi. Ang naging alok ng hangal ay mabilis namang tinutulan ni Senior Chang kung gayong batid niya na nawasak na ang Dao Foundation ni Qingyan at nasisigurado niya na ang magiging resulta lamang nito ay isang mabigat na pagkatalo ng ating bida. Subalit hindi pa man nakakatapos magsalita si Senior Chang Kong ay pinigilan na siya ni Qingyan at buong tapang na sinabi ng ating bida na tinatanggap niya ang hamon ng hangal. Ngunit ngayon daw ay wala nang saysay pa sa kanya kung luluhod lang ito at hihingi ng tawad, kaya naman iminungkahi niya sa hangal na kung nais daw siya talaga nitong hamunin ng isang duelo ay maglaban raw sila ng nakataya ang kani-kanilang mga buhay at kung sino daw ang matalo ay papaslangan sa harap ng maraming tao. Matapos ang mabibigat na binitawang salita ng ating bida ay gulat na gulat ang mga cultivator na naruroon, lalong-lalan na si Senior Chang kung gayong alam naman nilang lahat na sa puntong ito ay sobrang dehado ni Qingyan. Si Cheng Fang ay natawa na lamang nang marinig niya ang nais mangyari ni Qingyan na life and death battle sa pagitan ng kanyang senior brother at sinabi niya na wala na ito sa tamang pag-iisip, kaya naman hindi na niya alam ang kanyang mga pinagsasabi. Ang alok na life and death battle ng ating bida ay kumpiyansado namang sinang-ayon na ni Yuhong, kaya naman hinikayat na niya ito na agad nang magtungo sa Sky Tiahuang Dojo upang simulan na nila ang laban. Sa isip-isip ng hangal ay kahit pa daw may itinatagong alas si Qingyan ay hindi siya natatakot dito, gayong hindi lamang daw ito ang may matinding baraha na inihahanda. Nalipat ang eksena sa Sky Tiahuang Dojo kung saan magsisimula na ang pangatlong round ng martial art gathering ng mga genius expert, kaya naman tinawag na ng nangangasiwa ang dalawang kalahok na maglalaban. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may bigla na lang pumasok na isang elder sa loob ng entablado na naging dahilan para mapatigil ang nangangasiwa ng kompetisyon. Sinabi ng elder sa nangangasiwa na ngayon pa lang ay humihingi na siya ng paumanhin dahil sa biglaang pagkaantala ng kompetisyon, gayong ang dalawa daw na core disciple ng kanilang sect ay hinihiling na hiramin pansamantala ang dojo para sa isang labanan ng life and death battle. Matapos sabihin ng elder ang dahilan kung bakit maaantala ang kompetisyon ng martial arts gathering ng mga genius expert ay naging masaya naman ang lahat ng manunood na naruroon at ni isa ay walang tumutol sa kanila dahil ilang dekada na daw ang nagdaan bago sila huling nakapanood ng life and death battle. At nang makita ng elder na wala namang tumutol na maantala ang kompetisyon ay hindi na siya nagpatumpik-tampot pa at agad na niyang tinawag ang dalawang core disciple na maglalaban. Ilan sandali pa ay tuluyan na ring umakyat sa entablado si Yuhong na sabik ng lumaban at sinundan naman ito ni Qingyan na kalmado lamang at nakahanda na rin na lumaban. Nang makita na ng mga manunood kung sino ang dalawang core disciple ng Sky Tiahuang sect ang maglalaban ng life and death battle ay halo-halong opinyon ang kanilang mga sinasabi. Ang iba ay natatawa lalong-lalo na nang malaman nila na si Qingyan ang isa sa mga lalaban dahil para sa kanila ay wala na itong magagawa, gayong nawasak na daw ang Dao Foundation nito. Maging si Xianji na kaibigan ng ating bida ay nagtataka din kung bakit lalaban si Qingyan, gayong sa kanyang pagkakaalam ay ilang buwan pa lang ang lumipas matapos mawasak ang Dao Foundation nito, kaya naman labis siyang nag-aalala para sa kanyang kaibigan. Si Zhao Lijian na isa rin sa mga nanonood ng kompetisyon ay napatawa na lamang dahil ang isang hangal daw na nawasak na ang Dao Foundation ay siya pang may lakas ng loob hamunin si Yuhong ng isang life and death battle, kaya naman para sa kanya ay mukhang nagsasawa na daw si Qingyan na mabuhay. Si Xianji ay tinanong ang hangal na si Zhao Lijian na hindi ba daw mas nakakahiya para kay Yuhong na makipaglaban sa isang taong wasak na ang Dao Foundation. Dagdag pa ni Xianji na kahit na manalo pa daw si Yuhong ay isa pa rin itong hindi patas na tagumpay at hindi maipagmamalaki. Ang mga sinabi ni Xianji ay mayabang namang sinagot ni Zhao Lijian na kasalanan na daw ito ni Qingyan na pilit ikinukubli ang Dark Underworld Wood kahit pa wala na itong kakayahan pangalagaan ito laban kay Yuhong. Nang marinig ni Xianji ang tungkol sa Dark Underworld Wood ay napaisip siya ng mabuti dahil kung kailangan daw ito ni Qingyan para buuhin ang kanyang Dao Foundation ay wala na itong saysay pa, gayong ginagamit ang Dark Underworld Wood sa pagpapataas ng Dao Rune level. Bagamat hindi alam ni Xianji ang tunay na dahilan ng kanyang kaibigan para panghawakan ang Dark Underworld Wood ay pinili pa rin niyang tulungan ito sa paraan na alam niya.
Walang pagdadalawang isip na tumayo si Xianji sabay malakas niyang tinawag ang pangalan ni Yu Hong at may pagpapakiusap niyang sinabi dito na kaibigan niya daw si Qin Yan. Dagdag pa niya na umaasa daw siya kay Yu Hong na hindi ito lalabi sa pakikipaglaban gayong wala naman daw kailangan masaktan sa kanilang dalawa. Ang ginawang pag-aalala ni Xianji ay agad namang pinigilan ng ating bida sabay seryoso niyang sinabi na hindi na nito kailangan pang kausapin ang hangal dahil siya naman daw talaga ang naghamon dito ng life and death battle. Dagdag pa ng ating bida na buo ang kanyang desisyon at malinaw naman ang kanyang pag-iisip kaya naman sinabi niya sa kanyang kaibigan na wala itong dapat ipag-alala sa kanya. Nang marinig ni Xianji ang pagiging kumpiyansado ni Qin Yan ay hindi na niya ito pinigilan pa dahil hanggang ngayon naman ay buong-buo pa rin ang tiwala niya dito kaya naman kinalma na lamang niya ang kanyang sarili para saksihan ang mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pinaghanda na ng elder ang dalawang maglalaban ng life and death battle sabay ibinigay na niya ang hudyat ng pagsisimula. Bago tuluyang magsimula ang labanan ay may ilang mga salita pa ang binitawan ang hangal kung saan sinabi niya sa ating bida na naalala niya daw na 3 buwan pa lamang ang nakakalipas matapos umangat si Qin Yan sa pagiging ganap na immortal. Kaya naman mayabang niyang iminungkahi na ibababa niya daw ang kanyang cultivation level upang pantayan ang cultivation level ng ating bida upang hindi nito masabi na siya daw ay nanlalamang. Subalit ang pagyayabang ng hangal ay mabilis na tinapos ni Qin Yan kung saan sarkastiko niyang sinabi dito na kung sa tingin niya ba daw ay karapat-dapat siya para magbigay ng partida sabay nagpadaloy siya ng kaunting immortal force sa kanyang buong katawan. Gulat na gulat ang lahat ng manunood nang makita nila ang immortal force ni Qin Yan gayong mabilis nilang natukoy ang kasalukuyang antas ng cultivation level nito na umabot na sa half-heaven immortal realm. Sinabi ng isang cultivator na ayon sa huli niyang nakita bago tuluyang umangat si Qin Yan sa pagiging ganap na immortal ay nasa antas pa lamang ng Earth Immortal Realm ang level nito. Kaya naman nakakapagtaka daw na sa loob lang ng 3 buwan ay nagawa na nitong paangatin ng 10 layer ang kanyang cultivation level. Sa kabilang banda naman ay hindi masyadong kinabahan at natakot si Yu Hong nang malaman niya ang kasalukuyan cultivation level ni Qin Yan gayong sa isip-isip niya ay naabot na niya ang rurok ng Earth Immortal Realm level at hindi naman ito masyadong nalalayo sa Half-Heaven Immortal Realm. Bukod pa dyan ay nasa minor success stage na rin daw siya ng Dao Realm at may mga makapangyarihang sandata pa daw siyang magagamit malayong malayo sa pwedeng maabot ni Qin Yan. Upang hindi masyadong mapahiya dahil nalampasan ni Qin Yan ang kanyang cultivation level ay pasimple na lamang niya itong inasar at sinabi na hindi niya inaasahan na makakaabot ito sa Half-Heaven Immortal Realm ngunit kahit ganun pa man daw ay hindi pa rin ito nagawang muling buuhin ang kanyang Dao Foundation. Dagdag pa ng hangal na maswerte lamang daw si Qin Yan dahil siguro ay nakahanap ito ng pambihirang kapalaran kaya mabilis niyang napaangat ang kanyang cultivation level. Gayunpaman ay wala na daw siyang pakialam pa dahil hindi raw siya ang madudurog sa labanang ito sabay sinimulan na niyang ilabas ang ipinagmamalaki niyang kapangyarihan para rin paghahanda sa magaganap na labanan. Mabilis na binalot ng mga itim na bagay ang buong paligid ng entablado kasama ang kinakatayuan ng ating bida ngunit kahit ganun pa man ay hindi siya nagpakita ng kahit kaunting pagkatakot bagkus ay kalmado lamang siyang nag-iisip ng susunod niyang gagawin. Maya-maya pa ay hindi na nagsayang pa ng oras si Yu Hong kung saan una siyang sumugod gamit ang pinakamalakas niyang atake na tinatawag na Sky Tai Huang Baji Burning Immortal Fist na isa din sa mga sekretong teknik ng kanilang sect. At nang makita ni Senior Changkong ang ginamit na teknik ni Yu Hong ay napasabi na lamang siya na sobrang malupit at tuso ang hangal gayong senyales lamang ito na nais niya agad na kitilin ang buhay ni Qin Yan. Ang ginawang pagsugod ng hangal ay tila baliwala lamang sa ating bida dahil lingid sa kanilang kaalaman kung ano ba talaga ang mga bagay na nangyari sa kanya makalipas ang 3 buwan. Bahagyang inangat ni Qin Yan ang kanyang kaliwang paa sabay diretso niya itong pinabulusok sa sahig ng entablado kung saan mabilis na nagkabitak-bitik ang mga parte ng sahig at walang kahirap-hirap niya na winasak ang mga itim na bagay na ginamit ni Yu Hong. Gulat na gulat ang hangal sa nangyari sa ipinagmamalaki niyang teknik at hindi siya makapaniwala na ganun lamang ito kadali na mawawasak ni Qin Yan kaya naman labis-labis ang pagkainis na kanyang nararamdaman ngayon. Bukod pa dyan pagkatapos wasakin ni Qin Yan ang kanyang ipinagmamalaking teknik ay nakaramdam siya ng hindi maganda gayong parang dinadala ang kanyang kamalayan sa walang hanggang kawalan.
Ang nararamdaman ngayon ni Yuhong ay isa palang ilusyon na kagagawa ng ating bida at maging siya ay hindi inaasahan na malalagay ang hangal sa ganito kasimpleng pakulo kaya naman naghanda na siya para ito naman ang atakihin. Mabilis na sumulpot si Qin Yan sa harapan ng hangal habang unti-unti pa rin itong nawawala sa kanyang sarili sabay binigyan niya ito ng sulidong suntok sa panga upang magising ito sa katotohanan at sa lakas ng pinakawalang suntok ng ating bida ay pagulong-gulong na tumilapon ang hangal sa kabilang parte ng entablado. Matapos tumilapon ng hangal ay tuluyan na rin siyang bumalik sa kanyang ulirat at tinatanong niya ang kanyang sarili kung ano ang nangyari habang bahagya siyang napasukan ng dugo. Nagtataka si Yuhong at iniisip niya na nagawa naman niyang ma-activate ang true scriptures ng Sky Tiawang at ang teknik daw na kanyang ginamit ay kayang malubhang makasugat kahit pa isang half-heaven immortal realm. Ngunit malaking tanong sa kanyang isipan kung bakit daw hindi ito ang mapekto kay Qin Yan at hindi man lang daw ito nasugatan. Dahan-dahan na naglakad papalapit ang ating bida sabay sarkastiko niyang sinabi sa hangal na ang isa daw core disciple ng Sky Tiawang sect ay hindi man lang magawang indahin ang 10% ng kanyang lakas gamit lamang ang isang suntok. Nang marinig ni Yuhong ang sinabi ng ating bida ay mas lalong nadagdagan ang galit na kanyang nararamdaman gayong ang lakas naman daw ng loob ng isang hangal na nawasak na ang Dao Foundation para maliitin siya. Iniisip niya ngayon na baka gumagamit si Qin Yan ng ipinagbabawal na teknik para pansamantalang madagdagan ang kanyang lakas at masabayan siya. Kaya naman ngayon ay mas lalo nang naging seryoso si Yuhong at ipinangako niya na hindi na siya magpapakakampante pasabay muli na naman siyang naghanda para umatake kung saan mas lalong kumapal ang itim na aura na lumalabas sa kanyang katawan. At kasunod nito ay inipon niya ang mga itim na enerhiya at hinulma niya sa itsura ng dragon at nang tuluyan na itong makumplito ay mabilis niya itong kinontrol para ipang-atake kay Qin Yan. Sa kabilang banda naman ay hindi natakot ang ating bida sa inihandang atake ng hangal gayong batid naman niya sa kanyang sarili na madali lang niya itong mawawasak subalit naramdaman din niya na may dalawa pang presensya ang pasugod sa kanyang lokasyon. At hindi nga nagkamali ang pakiramdam ni Qin Yan gayong ang dalawang hangal na si Mei Yu at Cheng Fang ay palihim palang inutusan ng kanilang senior brother at hindi sila nag-atubili na tumugon kung saan mabilis nilang sinugod si Qin Yan gamit ang kani-kanilang mga immortal artifact. Sa kabilang banda naman ay kinakabahan si Senior Changkong nang makita niya ang pagsulpot ng dalawang hangal gayong sa kanya ibinili ng kanilang patriarch si Qin Yan kaya naman nagdadalawang isip siya kung makikisali din ba siya sa eksena. Si Qin Yan ay hindi naman nabahala sa mga ginawang mga sepresang atake ng mga patay gutom na hangal at hindi na masama ang kanilang mga pinakitang lakas subalit kahit ganun pa man para sa kanya ay hindi pa rin sila karapat-dapat para bunutin niya ang kanyang heaven-shattering saber. Kaya naman ginamit na lang ni Qin Yan ang kanyang teknik na Destruction Battle Fist kung saan sabay-sabay niyang pinabagsak ang dalawang hangal na si Mei Yu at Cheng Fang at kasunod nito ay winasak niya ng walang kahirap-hirap ang itim na dragon na binuo ni Yuhong. Diretsyong tumama ang malakas na atake na ginawa ng ating bida sa patay gutom na hangal na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan at nagresulta din ng pagsuka niya ng napakaraming dugo at maging ang dalawa niyang kasamahan ay hindi na rin nagawa pang makapalag gayong naramdaman nila na may mali sa lakas na tinataglay ni Qin Yan. Si Yuhong ay gulat na tinanong ang ating bida na wasak na daw ang Dao Foundation nito at ang Four Extremities pa lang raw ang lubos nitong namamaster kaya naman paano daw nagagawa ni Qin Yan na magtaglay ng ganito kapambihirang lakas at ano ba talaga raw ang totoo. Ang gulong-gulo na hangal ay hindi naman tinanggihan na sagutin ni Qin Yan na bagamat may katotohanan daw na nawasak ang kanyang Dao Foundation subalit sarkastiko niya ding sinabi na wala ba daw siyang kakayahan na muli itong buuhin. At pagkatapos niyang magsalita ay naglabas siya ng napakalakas na Dao intent upang ipamukas sa mga patay gutom na hangal kung sino ang kanina pa nila minamaliit at pinagtatawanan na wasak ang Dao Foundation. Nang makita ng mga nilalang na naruroon ng Dao intent na nilalabas ni Qin Yan ay kinilabutan at tumayo ang kanilang mga balahibo at sinabi ng isa sa kanila na ang lakas daw ng Dao intent ni Qin Yan ay hindi na nalalayo sa greater success stage of the Dao realm level. Dagdag pa niyang katanungan ay anong kapalaran daw ang natamo ni Qin Yan matapos ang 3 buwan nitong pagkawala. Bumalik ang eksena sa ating bida kung saan dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lokasyon ng hangal na si Yuhong habang naglalabas ng malademonyong Dao intent at seryoso niyang sinabi na oras na para magbayad ito sa kanyang mga kasalanan.
Nang makita ng hangal ang nakakakilabot at tunay na lakas ni Xinyan ay wala siyang ibang naramdaman ngayon kundi ang matinding takot na halos mapaihi na siya sa kanyang salawal gayong sa bawat hakbang ni Xinyan ay tila ba nakikita niya si kamatayan. Sa kabilang banda naman ay kinakabahan din si Senior Changkong nang makita niya si Xinyan na seryoso talaga itong paslangin si Yu Hong kaya naman nagmamadali siyang sumigaw upang pigilan ito dahil siguradong malaking gulo ang mangyayari kapag tuluyang namatay ang anak ng isang emperor ng kanilang sect. Hindi na nagpatumpik-kampot pa ang ating bida at iniangat na niya ang kanyang heaven-shattering saber upang tuluyan ng tapusin ang patay-gutom na hangal at pagbayaran na nito sa impyerno ang kanyang mga kasalanan. Maya-maya pa bago tuluyang may sigawan ng ating bida ang pagkitol sa buhay ni Yu Hong ay bigla na lang dumilim ang kalangitan ng Sky Tiahong Dojo at kasunod nito ang paglabas ng malakas at sunod-sunod na mga kidlat at ang boses na nagsasabi kay Xinyan na huwag mong subukan ituloy ang kanyang binabalak. At pagkatapos ng sinabi ng nilalang ay bigla na lang ito nagpakawalan ng malakas na kidlat na mabilis na tumama sa lokasyon ng ating bida na naging dahilan para bahagya siyang mapa-atras at maudlot ang plano niyang pagpaslang sa hangal. Tiningnan ni Xinyan ang lokasyon kung saan nagmula ang malakas na kidlat na umatake sa kanya upang alamin kung sino ang may kagagawan ng biglaang pag-atake. At nang kanya itong lingunin ay bumungad ang hangal na si Emperor Dulang na galit na galit. Pasigaw na tinawag ni Emperor Dulang ang pangalan ni Xinyan at sinabi na ang lakas naman ng loob nitong paslangin ang kapwa niya disciple na kaparehas pa niyang faction. Dagdag pa ng hangal ay inutusan niya ang ating bida na sumama sa kanya at dadalahin daw niya ito kay Supreme Changshao upang doon aminin ang mga nagawa niyang kasalanan. Ang mga pinagsasabi ni Emperor Dulang ay tinawanan lamang ni Xinyan at sarkastiko din itong tinanong na kung paano daw kung hindi niya palalayain ang hangal niyang anak. Dagdag pa ng ating bida na isa itong labanan ng buhay at kamatayan mula sa pagitan nila ng hangal niyang anak at simulan ng tinanggap daw ito ni Yu Hong ay dapat handa raw itong sundin ang mga patakaran dito. Matapos magsalita ni Xinyan ay sinagot naman siya ni Emperor Dulang na ang kanya daw mga pinagsasabi ay isang malaking kabaliwan dahil hindi lamang daw niya inamin ang kanyang pagkakamali bagkus ay naglakas loob pa siyang kumilos ng walang paggalang sa katulad niyang emperor. Bukod pa dyan ay mayabang din inutusan ni Emperor Dulang ang ating bida na palayain daw nito ang kanyang anak at baka pag-isipan pa niyang hindi na lang niya rin ito paslangin at patawarin na lamang niya ang kanyang buhay. Matapos ang mabibigat na binitiwang salita ng hangal ay bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran ang makapangyarihang envoy na si Envoy Feng Shen at seryoso siya nitong tinanong na ang kapal naman ng mukha niya na sabihin ang ganitong klaseng bagay na patatawarin niya ang buhay ni Xinyan. Ang biglaang pagsulpot ni Envoy Feng Shen ay nagpag-ulat naman kay Emperor Dulang at nagtataka niya itong tinanong kung ano ang ibig sabihin nito sa kanyang mga sinabi. Bukod pa dyan ay tinanong niya rin ito kung seryoso rin ba daw si Envoy Feng Shen na panigan si Xinyan at hayaan na lamang nitong paslangin ang kanyang anak. Si Envoy Feng Shen ay nilingon ang lokasyon ni Xinyan at tinawag itong bata at seryosong sinabi na talaga naman raw na bigla siya sa ginawa nitong sorpresa ngunit maari ba daw niyang arborin ang mga patay gutom na hangal at palayain na lamang ito. Ang pakiusap ni Envoy Feng Shen ay agad namang tinanggihan ni Xinyan at ipinaliwanag na ang tatlong hangal naman ang naunang gumawa ng kaguluhan sa kanya. Subalit sadyang makulit si Envoy Feng Shen at sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang nakiusap at sinabi na isipin na lamang daw ni Xinyan na isa itong malaking pabor na hiningi niya. At sa pangalawang pagkakataon na pakikiusap ni Envoy Feng Shen ay pumayag naman si Xinyan at sinabi na dahil personal naman itong hiniling sa kanya ng makapangyarihang envoy ay papatawarin muna niya sila sa pagkakataong ito. Gayunpaman ay seryosong sinabi din ng ating bida na bagamat maiiwasan ng mga patay gutom na hangal ang parusang kamatayan ay hindi naman siya makakapayag na wala peren kabayaran ang ginawa nilang kasalanan kaya naman mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang heaven-shattering saber upang turuan ng leksyon ang mga hangal. Sabay-sabay na inatake ng ating bida ang mga Meridians nila Yu Hong, Ma Yu, at Cheng Fang upang pagbayarin ang mga ito sa ginawa nilang pagtataksil sa kanyang buhay at pati na rin sa pangmamaliit at pagbastos kay Princess Miao Miao. At ang ginawang pag-atake ng ating bida sa mga Meridian ng mga hangal ay magdudulot ng malaking epekto sa kanilang buhay gayong mararanasan din nila ang pakiramdam ng mawasak ang Dao Foundation.
Abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento kung saan malalaman ni Emperor Dulang ang malalang sinapit ng kanyang anak mula sa kamay ng ating bida kaya naman labis niya itong ikakagalit hanggang sa puntong gusto na rin niya itong paslangin upang maipagiganti ang nangyari sa kanyang anak. Bukod pa dyan ay may mga bago tayong karakter na ipapakilala sa eksena dahil magpapakita din sa Sky Tiahwang Dojo sila Supreme Changshao at may kasama pa itong isa pang Nine Heavens Supreme. Kaya naman malalaman din natin sa susunod na video kung mananagot ba si Xinyan sa kanyang ginawa sa mga kapwa niya core disciple ng Sky Tiahwang sect o hindi naman kaya ay makakaisip ng paraan si Emperor Dulang para makapaghiganti sa ating bida. At ang pinaka-importante sa susunod nating kwento ay ang personal na pagpapakita ng pinaka-importanteng nilalang sa Sky Tiahwang sect gayong magpapakita din sa eksena ang Grandmaster nila Supreme Changshao. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na kapanabik na kabanata ng ating kwento ay tumutok ka lamang at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.